Para kang asong gala na nagpapalimos ng atensyon, Teresa. Hindi ka bagay sa hapag na ito. Ang mga katulad mo ay dapat nasa kusina, nakayuko, at hindi nag-iingay. Ang tinig ni Doña Elena ay matalim, parang kutsilyong humahawi sa hangin. Nakatayo si Teresa sa gilid ng mahabang hapagkainan na gawa sa nara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray na pilak. Mainit pa ang niluto niyang sinigang, ngunit ang lamig ng titig ng kanyang biyenan ang siyang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa harap niya, nakaupo si Roberto, ang lalaking kanyang asawa sa papel, na kasalukuyang pinupunasan ang labi ni Clarissa, ang babaeng ipinalit nito sa kanya, habang humahalakhak sa isang biro na siya lang ang nakakaunawa. Bumaba ang tingin ni Teresa sa kanyang mga kamay. Namumula ang kanyang mga daliri. May maliit na paltos mula sa pagmamadaling magluto ng hapunan kaninang hapon. Sa bawat pagtulo ng pawis sa kanyang noo, sa bawat pagod ng kanyang kalamnan mula sa paglilinis ng mansyon, wala siyang narinig kundi ang ingay ng kanilang pangungutya. Ang amoy ng mainit na sabon at sahog ng sinigang ay humahalo sa hangin. Isang pagpapakita ng kanyang paglilingkod na ni minsan ay hindi man lang nakatikim ng pasasalamat. Si Roberto, ang lalaking sumumpa sa harap ng altar na mamahalin siya, ay hindi man lang lumingon sa kanyang direksyon. Para rito, si Teresa ay isa lamang kasangkapan, isang aninong kailangang magsilbi at maglaho. Naramdaman ni Teresa ang paghigpit ng kanyang dibdib, isang pamilyar na hapdi na tila pinipiga ang kanyang puso. Hindi ito ang sakit ng pagkabigo sa pag-ibig, kundi ang bigat ng lihim na dala-dala niya sa loob ng 10 mahabang taon. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagpipigil. Gusto niyang ibagsak ang tray, gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita sa mga taong ito na ang babaeng itinuturing nilang basahan ay ang siya ring humahawak sa mga ebidensyang wawasak sa kanilang maruming imperyo. Ngunit pinili niyang manahimik. Nilunok niya ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan, ang lasa ng kapaitang tila bakal sa kanyang dila. Dahan-dahan, inilapag niya ang mangkok ng sinigang sa harap ni Clarissa. Ang bawat paggalaw niya ay maingat, kalkulado. Sa ilalim ng kanyang blusa, ang tibok ng kanyang puso ay matatag at mabibilis, katulad ng isang sundalong naghihintay ng hudyat sa gitna ng labanan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na kutsara, isang babaeng pagod. Ang mga mata ay puno ng pagdurusa, ngunit sa kailaliman ng mga pupila, may isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang pangungutya. Nang tumalikod siya para maglakad palayo, narinig niya ang pagtawa ni Roberto, isang tunog na puno ng pangmamaliit. Hayaan mo na siya, Clarissa. Sanay na ang babaeng yan sa pagiging walang silbi. Tumigil sandali si Teresa sa paghakbang. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang init ng mga luha na gustong pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkamuhi. Bakit kailangang maging ganito kahirap ang magpanggap? Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat pagyurak sa kanyang pagkatao, kapalit ng hustisya para sa kanyang ama? Sa loob ng katahimikan ng malawak na silid, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tanging siya lang ang makakasagot sa gitna ng kadilimang ito. Hanggang saan ang hangganan ng kanyang pagpapakumbaba bago ito tuluyang maging isang malakas na pagbawi? Hindi pa man nakalalayo si Teresa sa hapagkainan, narinig niya ang malakas na kalansing ng pinggan na tumama sa sahig. Sa isang iglap, nabasag ang katahimikan ng malawak na mansyon. Ang niluto niyang sinigang ay kumalat sa sahig. Nabahiran ng putik ang kanyang mga paa. Teresa, tignan mo ang ginawa mo. Napakawalang silbi mo talaga. Ang sigaw ni Doña Elena. Tumayo ang matanda. Ang kanyang muka ay namumula sa galit habang nakaturo ang mahabang daliri sa basag na pinggan. Lumapit si Teresa at dahan-dahang lumuhod sa malamig na sahig. Ramdam niya ang mga piraso ng porselana na tumutusok sa kanyang balat.
Ngunit hindi siya dumaing. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagpipigil. Habang pinupulot niya ang mga bubog, narinig niya ang boses ni Roberto sa kanyang likuran. Ang boses na minsan ay nangako sa kanya ng mundo. Ngunit ngayon ay puno ng pagkamuhi. Mabuti pa. Huwag mo na siyang paglutuin, inay. Hindi naman niya kayang gumawa ng kahit anong tama. Simula bukas, ililipat ko na ang lahat ng pamamahala ng mga ari-arian sa pangalan ni Clarissa. Siya ang nararapat humawak ng yaman ng pamilyang ilustre, hindi ang anak ng isang taong nagdala ng kahihiyan sa ating pangalan. Ang bawat salita ni Roberto ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Ang pagbanggit sa kanyang ama na wala ng laban para ipagtanggol ang sarili ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Teresa. Gustong-gusto niyang itanong kay Roberto, "Nasaan ang utang na loob mo? Hindi ba't sa pera ng ama ko itinayo ang pundasyon ng negosyong ipinagmamalaki mo ngayon?" Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang pag-atake sa kanyang ama ay isang taktika ni Doña Elena at Roberto upang masira ang kanyang emosyonal na depensa. Alam nila na ito ang kanyang kahinaan, ang tanging bagay na makapagpapawala sa kanya sa katinuan. "Pasensya na po, Doña Elena. Lilinisin ko po ito agad." Ang mahinang sagot ni Teresa. Ang boses ay tila isang bulong na halos tangay ng hangin. Habang abala siya sa paglilinis, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang buhok at marahas itong hinila pataas. Si Clarissa, ang babaeng nakangisi sa kanyang harap. Ang mga mata ay puno ng mapait na panuna. "Huwag kang masyadong magmalinis, Teresa. Kahit anong linis mo sa sahig, hinding-hindi mo malilinis ang dungis ng pangalan mo sa pamilyang ito." Tumayo si Teresa. Ang kanyang buhok ay magulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa sahig. Sa loob ng kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundong lumilipas. Alam niyang ang paglilipat ng ari-arian kay Clarissa ay isang pagkakamali, isang malaking butas sa kanilang sistema na maaari niyang gamitin. Sa pagtatangka nilang ipahiya siya, hindi nila namamalayan na inilalapit nila ang kanilang mga sarili sa bingit ng kapahamakan. Pagpasok ni Teresa sa loob ng kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit at kupas na kwaderno sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito at nagsulat ng isang pangalan, Clarissa. Sa tabi nito, inilista niya ang mga petsa at oras ng mga transaksyong nasaksihan niya sa opisina ni Roberto. Ang bawat paghihirap na dinanas niya sa hapagkainan ay hindi lamang pasakit. Ito ay mga kabanata sa isang librong siya mismo ang nagsusulat, isang libro ng katarungan. Humiga siya sa matigas na kama at pumikit. Sa dilim, isang tanong ang nagpatuloy sa pag-alingaw-ngaw sa kanyang diwa. Kung ang pag-ibig ay isang patibong at ang katapatan ay isang kasalanan sa mata ng mga taong ito, gaano pa kaya kalalim ang dapat niyang ibaon na puot bago niya mabawi ang katarungang matagal na nilang ninakaw? Madaling araw pa lamang ngunit gising na si Teresa. Habang ang buong mansyon ay nalulunod pa sa malalim na antok, siya ay abala sa pag-ayos ng mga gamit sa library ni Roberto. Ito ang oras kung kailan ang seguridad ng pamilyang ilustre ay pinakamahina. Ang oras kung kailan ang mga pader ay nakikinig sa bawat hakbang. Maingat niyang pinunasan ang mga libro, ang bawat galaw ay parang sayaw na kailangang maging perpekto. Hindi niya kailangang maghanap ng susi. Alam na niya ang bawat sulok ng silid na ito sa nakalipas na dekada. Sa ilalim ng isang makapal na encyclopedia, naroon ang isang maliit na cabinet na may lamang mahahalagang dokumento ni Roberto. Dati, ang cabinet na ito ay may mahigpit na kandado. Ngunit dahil sa labis na pagtitiwala ni Roberto sa kanyang sarili at pagmamaliit kay Teresa, hinayaan na lamang niya itong nakabukas. Binuksan ni Teresa ang cabinet. Ang bawat papel na kanyang nahahawakan ay tila isang piraso ng puzzle
na unti-unti niyang nabubuo. Nakita niya ang mga kontrata para sa pagbili ng mga kagamitang pandigma na ilegal, mga dokumentong pirmado ng ilang matataas na opisyal sa militar na konektado sa ama ni Roberto. Sa bawat pahina, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanan, ang katotohanang sumira sa dangal ng kanyang ama at pamilya. Biglang tumunog ang hawakan ng pinto. Mabilis na ibinalik ni Teresa ang mga dokumento sa pinagtataguan at isinara ang cabinet. Kinuha niya ang basahan at nagkunwaring naglilinis sa kabilang bahagi ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Roberto. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa antok. "Ano ang ginagawa mo rito ng ganitong kaaga?" tanong ni Roberto. Ang boses ay puno ng paghihinala. Humarap si Teresa. Ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng emosyon. "Nililinis ko lang ang mga libro, Roberto. Masyado nang maalikabok. Baka makaapekto ito sa kalusugan ninyo ni Clarissa." Sagot niya ng may mahinang tono. Ang kanyang ulo ay nananatiling nakayuko. Lumapit si Roberto sa kanya. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig na kahoy ay tila isang babala. Tinitigan siya nito ng matagal. Sinusuring mabuti ang bawat bahagi ng kanyang mukha. "Huwag kang masyadong magmalasakit, Teresa. Hindi mo kailangang magkunwaring mabuting asawa. Alam nating pareho na ang papel mo rito ay manatili sa anino." Tumalikod si Roberto at naglakad patungo sa kanyang desk. Hindi na muling lumingon sa kanya. Ang bawat sandali ng pakikipag-usap na yon ay tila isang walang katapusang pagsubok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipamukha sa lalaking ito ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Roberto ay patunay lamang na lalo itong lumulubog sa sarili nitong kasinungalingan. Paglabas ni Roberto ng silid, huminga ng malalim si Teresa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa tindi ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa kanyang bulsa, hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya kanina. Isang listahan ng mga pangalan ng mga kasabwat sa ilalim ng gobyerno. Ito ang susi na magbubukas ng katotohanan. Lumabas si Teresa ng library at nagtungo sa hardin. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malawak na langit na unti-unti nang nagbabago ang kulay. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, naisip niya ang kanyang ama. Konting panahon na lamang, Itay. Bulong niya sa hangin. Hindi man ako ang magiging bida sa kwentong ito. Ako ang sisiguro na ang hustisya ay makakamtan. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya si Clarissa na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa kanya ng may kakaibang ngiti. Tila may alam ito. Tila may napapansin. Ang pangamba ay bumalik sa kanyang dibdib. Nagsisimula na bang magbago ang laro? Ang tingin ni Clarissa mula sa balkonahe ay tila isang matalim na sibat na tumatagos sa bawat paghinga ni Teresa. Hindi ito ang karaniwang tingin ng pangungutya. Ito ay tingin ng isang taong naghahanap ng butas, ng isang mangangaso na sumusubaybay sa bawat galaw ng kanyang biktima. Mabilis na nag-iwas ng paningin si Teresa. Ang kanyang isip ay agad na naghahanap ng paraan upang ilihis ang atensyon ng babae. Bumaba si Clarissa mula sa balkonahe. Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling tsinelas sa semento ay lumilikha ng tunog na tila isang martilyong tumutugtog sa katahimikan ng hardin. Huminto siya sa harap ni Teresa. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay humalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa umaga na tila isang nakakasulasok na pagsalakay sa sariwang hangin. "Ang aga mo atang gumising, Teresa," wika ni Clarissa. Ang tono ay mapanukso, ngunit may halong pagdududa. "O baka naman, may hinahanap ka sa mga gamit ni Roberto?" Naramdaman ni Teresa ang paninigas ng kanyang mga kalamnan, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa mga halaman na kanyang dinidiligan. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahinahon habang hawak ang hose ng tubig.
Kailangan ko lang tapusin ang aking mga gawain bago magising si Doña Elena, Clarissa. Alam mo naman ang ayaw ng biyanan ko ang makakita ng dumi sa loob ng bahay. Sagot ni Teresa ng may paggalang. Ang boses ay sapat ang lamig upang magmukhang walang kinalaman sa anumang hinala. Tumawa ng mahina si Clarissa, isang tunog na walang bahid ng katapatan. Inilapit nito ang kanyang mukha sa tainga ni Teresa. Matalino ka, Teresa, pero huwag mong kalilimutan kung sino ang may hawak ng kapangyarihan sa bahay na ito. Kung mapapansin ko na may kulang sa mga gamit ni Roberto, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa mansyong ito nang hindi nakatali. Matapos magbitiw ng mga salitang yon, tinalikuran na siya ni Clarissa at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Naiwan si Teresa sa gitna ng hardin. Ang tubig na dumadaloy mula sa hose ay patuloy na bumabasa sa lupa. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Alam na niya ngayon, hindi lamang si Doña Elena ang kanyang kalaban. Si Clarissa ay isang hadlang na hindi maaaring basta-basta tabihan. Ang babaeng ito ay mas mapanganib dahil wala itong moralidad na nagpipigil sa kanya. Pagpasok sa kusina, nakita ni Teresa si Doña Elena na nakaupo sa mesa, humihigop ng mainit na kape habang binabasa ang pahayagan. Ang matanda ay tumingin sa kanya ng may matatalim na mata. Teresa, simula ngayon, si Clarissa na ang magbabantay sa iyong mga kilos. Ayaw kong may makitang kahit anong kaduda-dudang galaw sa loob ng library. Ang utos na yon ay isang malinaw na mensahe. Ang bawat hakbang niya ay binabantayan na ngayon. Ang panganib ay lumalaki at ang bawat pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkakalantad. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Teresa ng isang kakaibang uri ng determinasyon. Kung binabantayan nila siya, nangangahulugan lamang ito na mayroon siyang hawak na bagay na lubos nilang kinatatakutan. Sa loob ng kanyang silid ng gabing iyon, kinuha ni Teresa ang maliit na aparato na itinago niya sa loob ng isang lumang unan. Ito ay isang voice recorder na matagal na niyang inilagay sa loob ng silid ng library. Dahan-dahan niyang pinindot ang play button. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tinig ni Roberto ang umalingaw-ngaw, puno ng kasakiman at mga detalye ng ilegal na transaksyon na hindi dapat malaman ng sinuman. Nakatitig siya sa kisame habang naririnig ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang hinala. Ang bawat salita ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang dangal. Ngunit sa pagtatapos ng pag-record, isang bagong boses ang narinig. Ang boses ni Doña Elena na nagbibigay ng utos na sakta ng isang taong mahalaga kay Teresa. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa hustisya. Ito ay naging personal na paghihiganti. Ang boses ni Doña Elena sa recorder ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong silid. Siguraduhin ninyong mahanap ang kapatid ni Teresa. Siya ang huling alas na maaari nating gamitin para manahimik ang babaeng iyan. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang paghahanap sa kanyang kapatid na si Mia, ang huling pamilyang natitira sa kanya, ay hindi niya inaasahan. Akala niya ay ligtas si Mia sa probinsya, malayo sa maruming mundo ng mga ilustre. Ngunit ang kasakiman ng pamilyang ito ay walang hangganan. Abot kamay nila ang bawat sulok ng bansa. Binitawan ni Teresa ang recorder at napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Sa loob ng 10 taon, tinitiis niya ang lahat ng pangaalipusta at pagdurusa para lamang sa kanyang misyon. Ngunit ngayon, ang misyon ay naging isang sumpa na naglalagay sa panganib sa buhay ng pinakamamahal niyang kapatid. Ang sakit ng pangangailangan para sa hustisya ay natabunan ng takot para sa kaligtasan ni Mia. Dahan-dahan, tumayo si Teresa. Ang bawat paghakbang niya patungo sa bintana ay nagpapakita ng isang pagbabago sa kanyang paninindigan. Hindi na siya ang babaeng nakayuko lamang. Ang kanyang mukha,
na dati ay puno ng pagpapaubaya ay napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pasya. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono, ang aparatong ginagamit niya para sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan sa militar, at nag-type ng isang maikling mensahe. Kailangan ninyong ilipat si Mia. Ngayon din, habang naghihintay ng tugon, narinig ni Teresa ang mahinang pagkatok sa kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang telepono sa ilalim ng sahig. Teresa, bumangon ka riyan. Hindi dahil gabi na ay libre ka nang magpahinga. Marami pang kailangang gawin sa kusina. Ang boses ni Doña Elena mula sa labas, puno ng awtoridad at pagkainis. Binuksan ni Teresa ang pinto. Hinarap niya ang biyenan ng walang kaba, kahit na ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba. Opo, Doña Elena. Papunta na po ako. Sagot niya ng may kalmadong tono. Ang kanyang tingin ay matapang na tumama sa mga mata ng matanda. Nagulat si Doña Elena sa kakaibang ningning sa mga mata ni Teresa. Nasanay ang matanda na makita si Teresa na laging nakayuko at natatakot. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang kapangyarihan ang babae sa harap niya. Ano ang tinitingin-tingin mo riyan? Bilisan mo! Bulyaw ng matanda upang pagtakpan ang bahagyang pagkabahala na kanyang naramdaman. Habang naglalakad patungo sa kusina, nakita ni Teresa si Roberto na nakatayo sa may sala, kausap ang isang lalaking hindi niya kilala. Isang tauhan na tila may daladalang masamang balita. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Roberto, ang pagkadismaya at ang paghahanap ng paraan upang maayos ang isang problemang may kinalaman sa kanilang ilegal na operasyon. Napagtanto ni Teresa na unti-unti nang nahihirapan ang pamilya Ilustre. Ang bawat pagkakamali nila ay nagbubukas ng pintuan para sa kanya. Kung nais nilang gamitin si Mia laban sa kanya, gagawin niyang sandata ang mismong kahinaan ng pamilyang ito. Hindi na siya maghihintay, magsisimula na siyang gumalaw. Sa gitna ng dilim ng mansyon, sa pagitan ng bawat paghugas ng pinggan at paglilinis ng sahig, ang bawat galaw ni Teresa ay isa ng estratehikong hakbang. Sa isang larong siya ang magtatakda ng katapusan. Ang gabi ay tahimik, ngunit para kay Teresa, ang katahimikang ito ay ang bago pa lamang simula ng isang malakas na bagyong wawasak sa pamilyang Ilustre. Ang hangin sa kusina ay malagkit at mabigat, puno ng amoy ng mamahaling pabango ni Clarissa na humahalo sa amoy ng mantika. Habang abala si Teresa sa paghiwa ng mga sangkap para sa agahan kinabukasan, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bawat yabag na may kasamang tunog ng mga alahas ay sapat na tanda. Sabi ni Roberto, kailangan daw maging maingat sa mga nakatira sa bahay na ito. Wika ni Clarissa. Ang boses ay mababa. Tila isang ahas na gumagapang sa dilim. Huminto si Teresa sa kanyang paghiwa. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelong nakalagay sa refrigerator. Ano ang ibig mong sabihin, Clarissa? Ang tanging ginagawa ko lang ay ang aking tungkulin bilang isang asawa sa tahanang ito. Tumawa si Clarissa, isang tunog na puno ng pangungutya. Lumapit ito at kinuha ang hawak na kutsilyo ni Teresa. Tinitigan ang talim nito bago ito inilapag sa mesa nang may malakas na kalansing. Huwag kang magpanggap na wala kang alam. Nakita kita sa library kanina. At ang mga mensaheng ipinapadala mo sa teleponong itinago mo sa ilalim ng sahig. Sa tingin mo ba ay hindi namin alam? Naramdaman ni Teresa ang pagpintig ng kanyang sentido, ngunit hindi siya natinag. Sa loob ng kanyang isipan, agad siyang nag-isip ng paraan upang ilihis ang usapin. Kung may hinala kayo, bakit hindi ninyo ipakita kay Roberto ang mga ebidensya? Hindi ba't siya ang may kapangyarihan dito? Ang ngiti ni Clarissa ay biglang naglaho, napalitan ng isang mukhang puno ng bagsik. Dahil ang gusto namin ay hindi lang basta ilabas ka sa bahay na ito. Ang gusto namin ay makita
Kung hanggang saan ang hangganan ng iyong tapang. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Roberto. Ang kanyang mukha ay bakas, ang pagod at matinding galit. Tumingin siya kay Teresa nang may panunuri. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng pagtataksil. Teresa, may nawawalang dokumento sa aking opisina. Wala nang ibang tao ang nakakapasok doon maliban sa iyo. Hinarap ni Teresa si Roberto. Sa loob ng isang dekada, ito ang unang pagkakataon na tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang taong may dignidad. Kung naniniwala kayong ako ang kumuha, mamo. Roberto, bakit hindi ninyo tawagan ng pulis? O baka naman, may mga bagay sa opisina ninyo na hindi dapat makita ng batas? Ang katahimikan na bumalot sa kusina ay nakabibingi. Ang mukha ni Roberto ay nagbago mula sa pagkadismaya patungo sa matinding pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Teresa. Sa loob ng maraming taon, ang babaeng ito ay laging nakayuko. Laging humihingi ng paumanhin kahit hindi niya kasalanan. Ngunit sa sandaling ito, ang aura ni Teresa ay tila isang bagyo na handang sumabog. Sumusobra ka na, bulong ni Roberto. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang humampas. Hindi gumalaw si Teresa. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang bawat sandali ay tila huminto sa ere. Sa kanyang isipan, alam niyang kung hahampasin siya ni Roberto, ito ang magiging katapusan ng kanyang pagpapanggap. Ito ang magiging mitya ng paglalantad sa lahat ng kanilang krimen. Bago pa man dumapo ang kamay ni Roberto, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng plorera ang narinig mula sa sala. Si Doña Elena. Ang matanda ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay bakas ang babala. Tama na yan. Huwag mong madumihan ang iyong kamay sa taong hindi naman karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Bumaba ang kamay ni Roberto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas-baba. Tinalikuran niya si Teresa at lumabas ng kusina. Kasunod si Clarissa na nag-iwan ng isang tingin na puno ng panganib. Naiwan si Teresa sa gitna ng kusina. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Ngunit ang kanyang diwa ay payapa. Alam niya ang kanyang ginawa. Sinubok niya ang kanilang pasensya at sa bawat pagsubok, mas nakikita niya ang kanilang mga kahinaan. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito, nagiging mas mapanganib. Ang gabi ay balot ng makapal na hamog at sa loob ng mansyon, ang bawat anino ay tila bumubulong ng mga lihim. Matapos ang paghaharap sa kusina, nanatiling gising si Teresa. Alam niyang ang bawat paggalaw niya sa loob ng bahay ay binabantayan na ngayon ng mga mata ni Clarissa at ng mga tauhan ni Roberto. Ngunit ang panganib ay hindi nakapigil sa kanya. Sa halip, ito ang nagtulak sa kanya upang kumilos ng mas mabilis. Lumabas si Teresa sa kanyang silid ng tahimik. Sa kanyang bulsa ay ang maliit na USB drive na naglalaman ng mga kopya ng mga dokumentong nakita niya sa library. Kailangan niyang ilabas ang mga ito sa mansyon bago pa man nila mapagtanto na siya ang tunay na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa beranda. Huminto siya sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Ang kanyang katawan ay nakatago sa kadiliman. Siguraduhin ninyong hindi siya makakaalis ng mansyon. Ang boses ni Doña Elena, matigas at puno ng awtoridad. Kung kailangan siyang ikulong, gawin ninyo. Hindi ako papayag na ang babaeng iyan ang maging dahilan ng pagbagsak ng ating pangalan. Huwag kayong mag-alala, Doña Elena. Bantay sarado na ang bawat labasan. Hindi siya makakalabas nang wala kaming alam. Sagot ng isang lalaking boses na tila isa sa kanilang mga gwardya. Napahigpit ang hawak ni Teresa sa kanyang dibdib. Ang mansyon ay naging isang kulungan na. Ang bawat pinto ay may kandado, ang bawat bintana ay may gwardiya.
Ang kanyang misyon na ilabas ang ebidensya ay tila naging isang imposible na gawain. Ngunit naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya na sa gitna ng digmaan, laging may daan na hindi nakikita ng kalaban. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa basement kung saan matatagpuan ang mga lumang tubo ng tubig na nagkokonekta sa labas ng mansyon. Ito ay makitid, madumi at mapanganib. Ngunit ito ang tanging daan na hindi binabantayan ng sinuman. Habang gumagapang siya sa loob ng madilim na espasyo, ang amoy ng lumot at basa na semento ay bumabalot sa kanya. Bawat galaw niya ay maingat, bawat paghinga ay kontrolado upang walang tunog na makalikha. Sa gitna ng kanyang paggapang, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang kapatid na si Mia. Kung hindi siya magtatagumpay, si Mia ang susunod na magiging biktima. Ang pag-iisip na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy, kahit na ang mga tuhod niya ay nagagasgas na sa magaspang na sahig. Nang makarating siya sa dulo ng tubo, nakita niya ang liwanag ng buwan na tumatama sa labas ng mansyon. Sa wakas, ang kalayaan ay abot tanaw na, ngunit bago pa man siya makalabas, narinig niya ang malakas na pagtahol ng mga aso sa malapit. May paparating. Nagtago si Teresa sa ilalim ng mga malalaking dahon ng mga ornamental na halaman sa gilid ng mansyon. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na pumasok sa gate. Bumaba si Roberto, kasama ang isang lalaking may dalang maleta. Ang lalaking iyon ay ang kanyang dati nang nakita sa sala, ang taong tila may kinalaman sa kanilang mga ilegal na operasyon. Ito na ang pagkakataon, naisip ni Teresa. Habang abala ang lahat sa pag-uusap ni na Roberto at ng estranghero, mabilis siyang tumakbo patungo sa kalsada. Ang kanyang mga paa ay tumatama sa tuyong mga dahon. Ngunit sa kanyang pagtakbo, isang sanga ng puno ang naisabit sa kanyang damit. Isang malakas na lagutok ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Huminto si Roberto. Tumingin ito sa direksyon kung saan nakatago si Teresa. "Sino yan?" Sigaw nito. Ang boses ay puno ng babala. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas, tila isang tambol na handang sumabog. Sa harap niya ay ang madilim na kalsada. Sa kanyang likuran ay ang pamilyang handang pumatay upang mapanatili ang kanilang lihim. Ang laro ay nasa rurok na ng panganib. Hindi lumingon si Teresa. Hindi siya huminga. Sa gitna ng katahimikan, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na katok na nagpapahiwatig ng kanyang kinaroroonan. Ang dilim ng gabi ay naging kanyang tanging sandata, isang telon na nagtatago sa kanyang pagkatao sa gitna ng mga puno ng mangga sa hardin. "Tingnan mo, sa may mga halamanan," utos ni Roberto sa kanyang mga tauhan. Ang boses nito ay puno ng awtoridad na nanginginig sa galit. Ang mga yabag ng mabibigat na bota ng mga gwardiya ay papalapit. Pak, pak, pak. Ang tunog ng kanilang paglakad sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay parang mga kidlat na humahati sa katahimikan. Mabilis na gumapang si Teresa patungo sa kabilang bahagi ng bakod. Ang mga tinik ng bougainvillea ay humahawi sa kanyang braso, nag-iiwan ng maliliit na sugat na naglalabas ng bahagyang init ng dugo. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang USB drive sa kanyang bulsa ay mas mahalaga kaysa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Nang malapit na ang mga guwardiya sa kanyang pinagtataguan, biglang tumunog ang telepono ni Roberto sa hindi kalayuan. Huminto ang mga lalaki. "Sino ito?" Boses ni Roberto habang sinasagot ang tawag. "Boss, may problema sa warehouse. May mga pulis na nag-iinspeksyon." Boses ng isang lalaki sa kabilang linya, punong-puno ng pag-aalala. Dahil sa balitang iyon, nakalimutan ni Roberto ang paghahanap sa kung sino ang nakarinig sa kanila. "Ano? Paanong nangyari iyon?" "Sige, uuwi ako agad. Iwanan ninyo ang paghahanap sa kung sino man ang nasa hardin, mas mahalaga ang kargamento."
Nakahinga ng maluwag si Teresa habang nakikita ang mabilis na pag-alis ng itim na sasakyan ni na Roberto. Ang ingay ng makina ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit alam ni Teresa na hindi pa tapos ang panganib. Ang mga gwardya ay naroon pa rin, nakabantay sa bawat sulok ng bakod. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa mataas na pader ng kanilang bakod. Ang tuktok nito ay may mga matatalim na alambre na tila mga ngipin ng halimaw. Hindi siya maaaring dumaan sa gati. Tumingala siya sa malaking puno ng nara na nakadikit sa pader. Ito ang tanging daan. Gamit ang natitira niyang lakas, inakyat ni Teresa ang puno. Ang bawat sanga na kanyang kinakapitan ay tila isang pagkakataon na maaaring mabali sa anumang oras. Nang marating niya ang pinakamataas na sanga, nakita niya ang labas ng mansyon, ang kalsada na puno ng mga ilaw ng mga dumadaang sasakyan. Iyon ang daan patungo sa hustisya. Habang naghahanda siyang tumalon sa kabilang panig ng pader, isang flashlight ang biglang tumama sa kanyang mukha. Nakita ko siya! Nasa taas ng puno! Sigaw ng isang gwardiya mula sa ibaba. Hindi na siya nag-isip. Sa isang mabilis na kilos, tumalon si Teresa mula sa puno, patungo sa kabilang bahagi ng pader. Ang kanyang pagbagsak ay masakit. Ang kanyang mga tuhod ay tumama ng malakas sa semento. Ngunit hindi siya tumigil. Tumayo siya agad at nagsimulang tumakbo sa dilim ng kalsada, kahit na ang bawat hakbang ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga binti. Sa gitna ng pagtakbo, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mukha. Sa wakas, malaya siya. Ngunit alam niya na ang pagtakas na ito ay ang simula ng isang mas malaking digmaan. Ang pamilya Ilustre ay hindi basta-basta susuko. At ngayon, alam na nila ang kanyang tunay na kulay. Sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na huminto sa harap niya. Bumukas ang bintana at ang mukha ng isang taong matagal na niyang hindi nakikita, ang kanyang kasama mula sa militar, ang sumilip. Sakay Teresa, wala na tayong oras. Habang sumasakay siya sa kotse, lumingon si Teresa sa mansyon na matagal na niyang tinuring na bilangguan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay magbabago na. Hindi na siya ang biktima, siya na ang magiging mangangaso. Ang loob ng sasakyan ay puno ng amoy ng malamig na hangin at kape. Amoy ng mundong matagal na niyang iniwan. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, hindi maiwasan ni Teresa na mapatingin sa kanyang mga kamay. Namamaga pa rin ang mga paltos, puno ng gasgas ang kanyang balat, at ang kanyang damit ay punit-punit mula sa pagtakas sa mga tinik ng bougainvillea. Ngunit sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang aliping nagluluto para sa mga taong nagmamaliit sa kanya. Nakuha mo ba ang kailangan natin? Tanong ng lalaking nagmamaneho. Si Teniente Joaquin, ang kanyang dating kasamahan sa operasyon. Hindi man ito tumingin sa kanya. Ramdam ni Teresa ang bigat ng pag-asa sa tinig nito. Dahan-dahan, kinuha ni Teresa ang USB drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Joaquin. Ang bawat impormasyong nakapaloob doon ay higit pa sa basta listahan ng mga armas. Ito ay talaan ng mga pangalan ng mga opisyal na tumatanggap ng suhol mula sa pamilya Ilustre. Nandyan ang lahat, mula sa mga kontrata hanggang sa mga petsa ng pagpupulong nila sa mga kriminal. Huminga ng malalim si Joaquin pagkatanggap ng drive. Teresa, 10 taon kang nawala. Marami ang nag-akala na patay ka na o mas malala, na nagtaksil ka sa ating hanay. Pero ngayong gabi, napatunayan mo ang lahat. Napatitig si Teresa sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng siyudad ay nagmistulang mga bituin na kumukutitap sa dilim. Hindi ko pinagsisihan ang bawat araw na lumipas, Joaquin. Ang bawat pangungutya ni Doña Elena at ang bawat pagkukunwari ko sa harap ni Roberto ay nagbigay sa akin ng matinding puot.
na magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Hindi lang sila ang sisirain ko. Sisirain ko ang sistema na nagbibigay sa kanila ng lakas. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, dumaan ang sasakyan sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Biglang naalala ni Teresa ang kanyang kapatid na si Mia. Kamusta si Mia? Ligtas ba siya? Nailipat na namin siya sa isang ligtas na lugar sa probinsya. Sagot ni Joaquin. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Kahit ang mga tauhan ng ilustre, ang balitang yon ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang isipan, ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Alam ni Teresa na ang pagtakas niya ay magdudulot ng gulo sa mansyon. Siguradong magwawala si Roberto at tiyak na gagamitin ni Doña Elena ang lahat ng kanyang koneksyon upang hanapin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago sa anino. Siya na ang lalabas sa liwanag. Pagdating nila sa isang ligtas na bahay sa labas ng lungsod, bumaba si Teresa at huminga ng malalim. Ang hangin ay sariwa, malayo sa nakakasulasok na amoy ng mansyong ilustre. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng sasakyan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Teresa na laging nakayuko at natatakot. Ang mga mata niya ay matalim, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, at ang bawat galaw niya ay puno ng layunin. Handa ka na bang bumalik? Tanong ni Joaquin habang naglalakad sila patungo sa loob. Ngumiti si Teresa. Isang nangiti na puno ng pait, ngunit puno rin ng determinasyon. Hindi ako babalik bilang si Teresa na kanilang alipin. Babalik ako bilang ang taong magbabagsak sa kanila. Sa loob ng silid, binuksan niya ang isang laptop. Ang unang file na kanyang binuksan ay hindi ang tungkol sa mga armas, kundi ang video ng mga pag-uusap ni Roberto at Clarissa na kanyang naitala. Magsisimula siya sa pagwasak sa kanilang reputasyon bago niya tuluyang uubusin ang kanilang imperyo. Ang hustisya ay matagal na dumating, ngunit sa sandaling ito, ang bawat segundo ay mahalaga. Sa mansyon ng mga ilustre, ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay tensyon na tila isang batingaw na malapit ng pumutok. Si Doña Elena ay naglalakad ng pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog na parang mga bala sa sahig na marmol. Si Roberto naman ay nakaupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pagkadismaya habang nakatitig sa kawalan. Paanong nakatakas ang babaeng iyon? Sigaw ni Doña Elena. Siniguro ninyong bantay sarado ang bawat labasan. Ngayon, ang pangalan natin ay nasa panganib na. Kapag may nakarating sa mga otoridad tungkol sa ating operasyon, tapos na tayo. Hindi sumagot si Roberto. Alam niya ang bigat ng panganib. Ang pagtakas ni Teresa ay hindi lamang pag-alis ng isang alipin. Ito ay pagkawala ng isang taong nakakaalam sa bawat maruming sikreto ng kanilang pamilya. Boss! Wika ng isa sa mga tauhan na pumasok sa sala nang may pag-aalangan. May natanggap tayong liham. Wala itong pirma, pero nakalagay ay para sa inyong mag-asawa. Kinuha ni Roberto ang sobre. Ang papel sa loob ay makinis, mamahaling stationery. At sa gitna nito ay nakasulat ang isang imbitasyon. Isang piging para sa pagpapatunay ng katotohanan. Hinihintay ko kayo bukas ng gabi sa lumang bodega sa Pantalan. Teresa, bulong ni Roberto, ang kanyang kamao ay humigpit sa papel hanggang sa magusot ito. Si Clarissa, na nakatayo sa gilid, ay bahagyang ngumisi. Hindi ba ito ang gusto mo, Roberto? Ang makaharap siya? Ngayon, nasa atin ang pagkakataon. Puntahan natin siya. Dalhin natin ang lahat ng ating mga tauhan. Kapag nakuha natin ang ebidensyang hawak niya, wala na siyang magagawa. Ngunit sa likod ng pagiging matapang ni Clarissa, may kaba sa kanyang mga mata. Alam niya na ang Teresa na nakilala nila ay hindi na ang babaeng madaling takutin. Habang naghahanda ang pamilya ilustre sa kanilang pagpunta sa bodega, hindi nila alam
na ang bawat hakbang nila ay bahagi ng isang maingat na estratehiya ni Teresa. Sa kabilang dulo ng lungsod, nakatingin si Teresa sa isang monitor, pinapanood ang bawat galaw ng mga ilustre sa loob ng mansyon gamit ang mga nakatagong kamera na matagal na niyang ikinabit bago siya tumakas. Handa na ang lahat, Teresa, wika ni Joaquin sa kanyang tabi. Nakaposisyon na ang ating mga tao sa paligid ng bodega. Hihintayin natin ang kanilang pagdating. Salamat, Joaquin, sagot ni Teresa. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Suot na niya ang kanyang dating uniforme, hindi na bilang isang ordinaryong babae, kundi bilang isang sundalong handang ipagtanggol ang kanyang karangalan. Ang bawat paghihirap na dinanas niya sa loob ng 10 taon ay nag-iwan ng mga sugat. Ngunit ang mga sugat na yon ang siyang nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang magtagumpay. Bukas ng gabi, ang katotohanan ay hindi na magtatago sa anino. Ang bodega sa Pantalan ay magiging saksi sa pagtatapos ng kanilang huwad na kapangyarihan. Habang papalapit ang oras ng tagpuan, hindi nararamdaman ni Teresa ang takot. Ang nararamdaman niya ay ang matinding pananabik na makita ang mukha ng pamilya ilustre kapag ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Itay, bulong niya sa sarili, habang hinahawakan ng kwintas na naiwan ng kanyang ama. Bukas, maibabalik ko na ang iyong dangal. Ang bawat bituin sa langit ay tila sumasaksi sa kanyang paghahanda. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa hustisya na matagal nang pinagkait sa kanila. Ang lumang bodega sa Pantalan ay binalot ng madilim at maalat na simoy ng dagat. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga sira-sirang bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo si Teresa. Ang kanyang bawat paghinga ay kalmado. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bakal. Wala na ang aprons na puno ng mantsa. Wala na ang yuko ng kanyang ulo. Ngayon, siya ay isang sundalo sa gitna ng digmaan. Kalabog, kalabog, kalabog. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Roberto at ng kanyang mga tauhan ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Mula sa kadiliman lumitaw ang grupo ng mga ilustre. Si Roberto ay nangunguna, hawak ang isang baril na nakatago sa likod ng kanyang Amerikana, habang si Clarissa ay nakadikit sa kanyang braso, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Doña Elena naman ay nakasunod. Ang muka ay puno ng pangungutya sa kabila ng kaba na hindi niya maikubli. Napakayabang mo, Teresa, wika ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang huminto sila sa gitna. Akala mo ba ay matatakot mo kami sa iyong mga banta? Lumabas ka. Huwag kang magtago sa dilim. Dahan-dahang lumabas si Teresa mula sa likod ng mga nakasalansan na container box. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa, kalmado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ako nagtatago, Roberto. Hinihintay ko lang kayo na dumating sa lugar kung saan matatapos ang inyong maruming laro. Ano ang akala mo sa sarili mo? Sigaw ni Clarissa, sabay turo ng daliri sa kanya. Isang hamak na alipin na nagtatangkang sirain ang aming pangalan? Sa isang tawag ko lang, mawawala ka ng parang bula. Subukan mo, sagot ni Teresa. Ang boses ay sapat ang lakas upang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Pero bago mo gawin yan, bakit hindi ninyo tignan ang screen sa likod ninyo? Sa isang pindot ni Teresa sa kanyang remote, ang malaking projector sa loob ng bodega ay biglang bumukas. Ang puting tela na nakasabit sa dingding ay napuno ng mga imahe at video. Doon, nakita ni na Roberto at Doña Elena ang mga pag-uusap nila sa loob ng library, ang mga transaksyon sa armas, at ang kanilang mga pagkakasala na nakatala sa bawat detalye. Ang mga mukha nila ay unti-unting namutla. Ang paghaharing ilustre na itinayo sa dugo at kasinungalingan
ay unti-unting gumuho sa harap ng kanilang sariling mga mata. Hindi, hindi maaari ito. Bulong ni Doña Elena, ang kanyang tuhod ay nanghina at napaupo sa sahig. Sinira ninyo ang dangal ng ama ko. Ginawa ninyo akong alipin sa sarili ninyong tahanan. At ngayon, ipaparanas ko sa inyo kung paano gumuho ang lahat ng inyong pinaghirapan. Wika ni Teresa, bawat salita ay may dalang bigat ng isang dekadang pagdurusa. Biglang naglabas ng baril si Roberto. Ang kanyang mukha ay naging mukha ng isang hayop na nasusukol. Papatayin kita, Teresa. Dito ka rin mamamatay. Ngunit bago pa man niya maitutok ang baril, isang malakas na ingay ng mga sirenang pulis ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw ng mga sasakyang pulis ay biglang nagliwanag mula sa labas, bumabalot sa buong bodega. Si Joaquin at ang kanyang mga kasamahan ay mabilis na pumasok. Nakatutok ang kanilang mga armas sa pamilya Ilustre. Ibaba ninyo ang inyong mga sandata, sigaw ni Joaquin. Ang bodega ay napuno ng kaguluhan. Ang mga tauhan ni Roberto ay sumuko ng walang laban, habang ang pamilya Ilustre ay tila mga estatwa na hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang pag-asa na kanilang kinatatakutan ay dumating na sa anyo ng batas. Tumingin si Teresa kay Roberto. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa paghihiganti. Ang nararamdaman niya ay ang matinding kapayapaan. Ang katotohanan na matagal nang binabaon sa alikabok ay sa wakas ay nakalutang na sa liwanag. Ang kaguluhan sa loob ng bodega ay tila isang bagyong dumaan. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos. Dinakip ang mga tauhan ni Roberto habang ang pamilya Ilustre ay nananatiling nakatayo sa gitna. Tila mga taong nawalan ng malay sa gitna ng katotohanan. Si Doña Elena, na dating matapang at mapangalipusta, ay nakaupo na lamang sa malamig na semento. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatingin sa kawalan. Lumapit si Joaquin kay Roberto, na ngayon ay nakagapos ang mga kamay. Roberto Ilustre, ikaw ay inaresto dahil sa ilegal na pagbebenta ng mga armas at pagtataksil sa bayan. May karapatan kang manahimik. Si Roberto, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay nakatingin lamang kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at puot. Bakit Teresa? Bakit mo ginawa ito? Hindi ba't nagmahalan tayo? Tumawa ng mahina si Teresa, isang tawa na walang bahid ng saya kundi puno ng pait. Mahal? Ang tawag mo ba sa pagtrato sa akin bilang isang basahan ay pagmamahal, Roberto? Ang tawag mo ba sa pagtataksil sa aking ama ay pagmamahal? Ang kumpanya ninyo, ang inyong pangalan, lahat ng iyan ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Hindi ako ang sumira sa inyo. Kayo ang sumira sa inyong sarili. Hinarap ni Teresa si Doña Elena. Ang matanda ay bahagyang tumingin sa kanya. Ang kanyang labi ay nanginginig. Teresa, anak, maawa ka naman. Isipin mo ang dangal ng pamilyang ito. Pakiusap ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay mahina, nawalan na ng dating bagsik. Danggal? Tanong ni Teresa. Ang dangal ay hindi hinihingi, Doña Elena. Ito ay pinaghihirapan. At sa loob ng 10 taon, kahit kailan ay hindi ninyo ito ipinakita sa akin. Ngayon, ang batas na ang magdedesisyon kung ano ang nararapat sa inyo. Habang isinasakay sina Roberto at Doña Elena sa sasakyan ng mga pulis, nakita ni Teresa si Clarissa na pilit na kumakawala sa hawak ng mga opisyal. Sumisigaw ito, nagbabanta, ngunit walang nakikinig. Ang babaeng dati ay reyna, sa loob ng mansyon ay isa na lamang bilanggo sa gitna ng kanyang sariling kasakiman. Nang umalis ang mga sasakyan ng pulis, naiwan si Teresa sa labas ng bodega. Ang dagat ay tahimik, ang alon ay humahampas sa mga pier. Lumapit si Joaquin sa kanya, may hawak na isang mainit na tasa ng kape. Tapos na, Teresa. Ang lahat ng mga ebidensya ay nasa kamay na ng korte. Hindi na sila makakalusot pa. Wika ni Joaquin.
Tinanggap ni Teresa ang kape at humigop nito. Ang init ng likido ay tumagos sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang pagod na katawan. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na buwan. Ang 10 taon ng paghihirap ay nagtapos sa isang gabi. Ang sakit, ang pangungutya, ang bawat gabing siya ay umiiyak sa dilim. Lahat ng yon ay nagbunga ng katarungan. Hindi pa ito ang katapusan, Joaquin. Bulong ni Teresa. Ito ay simula pa lamang ng aking tunay na buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling tahimik. Alam niyang ang pagbawi sa kanyang dangal ay hindi nangangahulugang mawawala na ang lahat ng peklat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot dahil alam niya sa loob ng kanyang pagkatao na siya ay isang sundalo na nakatapos ng kanyang misyon at ngayon, oras na para sa kanyang sariling pagpapatawad. Ang bawat bituin sa langit ay tila nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Isang tahimik na saksi sa isang babaeng hindi sumuko sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Ilang linggo na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa bodega. Ang mansyon ng mga ilustre, na dati ay puno ng ingay ng pagmamalupit at peking karangyaan, ay nananatiling tahimik, nababalot ng alikabok at alaala ng nakaraan. Ang tanging ingay na naririnig ngayon ay ang pag-aspas ng mga dahon sa hardin at ang pag-awit ng mga ibon sa madaling araw. Si Teresa ay nakatayo sa harap ng tarangkahan ng mansyon. Hindi siya pumasok. Hawak niya ang isang maliit na susi. Ang susi ng bahay na dati niyang tinuring na kulungan at ngayon ay isa na lamang simbolo ng kanyang paglaya. Inilagay niya ang susi sa loob ng mailbox at tinalikuran na ang lugar. Wala siyang balak lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang pagpapatunay na ang nakaraan ay hindi na niya hawak at ang nakaraan ay hindi na siya hawak. Naglakbay si Teresa patungo sa isang maliit na bayan sa lalawigan kung saan naninirahan si Mia. Sa gitna ng mga malalawak na palayan, ang hangin ay sariwa at walang bahid ng kapaitan. Nang makita siya ni Mia, isang matinis na sigaw ng kagalakan ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Tumakbo ang kanyang kapatid at mahigpit siyang niyakap. Ang yakap na iyon, ang init ng tunay na pagmamahal, ay sapat na upang mapawi ang lahat ng pagod na kanyang dinanas sa nakaraang 10 taon. Ate, akala ko hindi na kita makikita muli. Umiiyak na wika ni Mia habang nakasubsob ang mukha sa kanyang balikat. Hinaplos ni Teresa ang buhok ng kanyang kapatid. Nandito na ako, Mia. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Tapos na ang lahat. Sa loob ng kanilang simpleng bahay, nagsimula silang mag-usap tungkol sa hinaharap. Hindi na kailangang magtago. Hindi na kailangang magkunwari. Sa unang pagkakataon, ang bawat salitang binibigkas nila ay totoo. Habang naghahanda si Teresa ng almusal, isang simpleng nilagang baka na walang halong takot o pag-aalinlangan, napagtanto niya na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa simpleng pagiging malaya at kapiling ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang paglabas sa porch upang magpahangin, nakita niya si Joaquin na nakatayo sa di kalayuan. Ang lalaki ay may dalang isang sobre. Ang desisyon ng korte ay lumabas na, wika ni Joaquin, habang buhay na pagkabilanggo para kay Roberto at Doña Elena. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Tumango si Teresa. Mabuti naman, natanggap na nila ang nararapat sa kanila. May isa pa, dagdag ni Joaquin. Ang mga opisyal na kasabwat nila, marami ang nagbitiw, marami ang nag-imbestiga sa sarili nilang hanay. Ang misyon mo, Teresa, ay nagbunga ng isang malaking pagbabago sa sistema. Napangiti si Teresa, hindi niya inasahan na ang kanyang personal na laban ay magiging isang bahagi ng paglilinis sa mas malawak na lipunan. Ang kanyang sakripisyo ay hindi naging hangal. Ito ay nagbigay ng liwanag sa maraming tao.
Pagbalik niya sa loob ng bahay, naupo si Teresa kasama si Mia sa hapagkainan. Inilapag niya ang pagkain at sa gitna ng pag-uusap, ramdam niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay unti-unti nang naghihilom. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari bukas. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Handa na siyang harapin ang bawat araw ng may buong pag-asa. Lumipas ang mga buwan at ang mga alaala ng mansyong ilustre ay unti-unti nang naglalaho tulad ng mga bakas ng paa sa dalampasigan na tinatangay ng alon. Sa probinsya, ang buhay ni Teresa ay simple at tahimik. Ngayon, ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng paltos dahil sa pagtatrabaho ng walang pasasalamat, ay puno na ngayon ng kalyo mula sa pagbubukid at pag-aalaga ng mga gulay sa kanilang maliit na bakuran. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba si Joaquin. Ang kanyang anyo ay mas relax kumpara sa nakaraang mga buwan. Wala na ang uniforme, wala na ang tensyon ng operasyon. Teresa, tawag ni Joaquin nang makita siya. Ang korte ay nagbigay na ng pahintulot na ibalik ang lahat ng ari-arian ng iyong ama na ilegal na kinuha ng mga ilustre. Kahit paano, ang hustisya ay lubos na naibigay. Tumingin si Teresa sa malawak na lupain na matagal nang pinangarap ng kanyang ama. Hindi ko na kailangan ng yaman, Joaquin. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikang ito. Alam ko, sagot ni Joaquin, pero ito ay simbolo ng iyong pagkapanalo. Hindi lamang laban sa kanila, kundi laban sa sarili mong pagdududa. Naupo silang dalawa sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang tanawin na kailanman ay hindi niya nakita sa loob ng mansyon dahil ang bawat oras niya ay nakalaan sa pagtatago at pagdurusa. Ngayon, malaya siyang tumingala at huminga ng malalim. Sa tingin mo, napatawad ko na ba sila? Tanong ni Teresa sa hangin. Ang mga ilustre? Ang mga taong sumira sa 10 taon ng aking buhay? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Teresa. Sagot ni Joaquin. Ito ay para sa iyo, upang hindi mo nadalhin ang bigat ng kanilang mga kasalanan sa iyong paglalakbay. Napangiti si Teresa. Tama si Joaquin. Ang pagpaparusa sa pamilya ilustre ay ginawa ng batas, ngunit ang pagpapalaya sa sarili ay ginawa niya. Hindi niya sila kinamumuhian. Ang puot ay isa ng damdaming wala ng puwang sa kanyang puso. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang nangyari. Ito ay nangangahulugang hindi na nito kayang diktahan ang kanyang kinabukasan. Pagpasok ni Teresa sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Mia na may dalang tasa ng tsa. Ang kanilang mga tawa ay pumuno sa bawat sulok ng tahanan. Ang buhay ay hindi naging perpekto. May mga sugat pa rin sa kanyang katawan at mga peklat sa kanyang alaala. Ngunit sa bawat paghinga, ramdam niya ang tibok ng isang pusong muling nabuhay. Sa gabing iyon, bago siya matulog, kinuha ni Teresa ang kwintas ng kanyang ama. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hindi na may luha ng pait, kundi may ngiti ng pasasalamat. Tapos na ang kanyang tungkulin. Tapos na ang kanyang pagpapanggap. Si Teresa ay hindi na ang sundalong nagtatago sa anino. Siya ay si Teresa, isang babaeng nagmahal, naghirap, lumaban, at higit sa lahat, nagtagumpay sa paghahanap ng kanyang sariling kapayapaan. Ang bukas ay puno ng posibilidad at sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Ang bawat bituin sa labas ay tila nagbibigay ng pangako. Ang sugat ay humilom na at ang puso ay malaya na. Makalipas ang 3 taon, ang liwayway sa lalawigan ay may dalang haplos ng lamig na tila yumayakap sa bawat nilalang. Sa labas ng maliit at maaliwalas na bahay ni Teresa, isang malawak na hardin ng mga bulaklak ang bumubungad.
Ang mga talulot ng mga ito ay sumasayaw sa ihip ng hangin, isang pagpapakita ng buhay na muling namumulaklak matapos ang mahabang panahon ng tagtuyot. Si Teresa, na ngayon ay mas payapa ang mukha, ay nakaupo sa kanyang porch. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng panganib sa bawat sulok. Sa kanyang tabi, isang batang babae. Ang anak ni Mia ay masayang naglalaro. Ang tawa nito ay tila musika na nagbibigay ng buhay sa bawat sandali. Ang mansyon ng mga ilustre ay isa na lamang alaala na unti-unti nang kinakain ng panahon. Isang bahay na walang laman, habang ang buhay ni Teresa ay puno ng katotohanan at pagmamahal.